Magandang balita para sa mga fans ng Los Angeles Lakers. Ang breakout star nila ngayong season, Austin Reaves, ay malapit nang gawin ang kanyang comeback matapos ang mahigit isang buwan na pahinga dahil sa left calf strain. Si Reaves ngayon nagkakaroon ng All-NBA level season, averaging 26 points, 5 rebounds, and 6 assists per game. Subalit nagtamo nga siya ng calf injury at masyadong minadali ang kanyang pagbabalik, kaya naman matapos lamang isa o dalawang laro ay muli siya nagtamo ng calf injury. Dahilan kung bakit 23 games pa lamang na ilalaro niya sa 45 games na nailaro ng Lakers as a team. Si Reaves ngay inanunsyo ni Shams na maglalaro sa game ng Lakers laban sa Cleveland Cavaliers bukas. Subalit agad din niya nga itong dinilit at inanunsyo din nga ng Lakers na out pa din nga ito laban sa Cavs. Ganun pa man ay inaasahan na maglalaro na siya sa game ng Lakers laban sa Wizards sa Sabado. Hindi pa nga tiyak kung gaano lang kadami na minuto ang ibibigay sa kanya ni Coach JJ Redick at kung magiging parte na ba kagad siya ng starting lineup ng Lakers. Sa season na ito ay bilang lang din mga kaibigan ng games kung saan masasabi natin na naging dominant silang tatlo ni Luka at LeBron ng sabay-sabay. Kaya naman ang second half ng season na ito ay magiging crucial para sa kanilang chemistry. Magiging crucial din nga talaga ang linggo na to para sa decision-making process si Rob Pelinka kung gagawa pa nga ba siya ng trade bago sumapit ang trade deadline. Dahil maganda nga ang record nila, only 2 games away sa number 2 seed, subalit 13 o 14 sa panalo lamang nila mga kaibigan ay nanggaling sa clutch games o mga dikit na game na could have gone either way. Makikita nga natin kung makakaboba ng magandang offensive and defensive chemistry ang Lakers as a team na magiging sapat na para sa NBA playoffs. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa New York Knicks. Ang Knicks team na ito ay may solid bench scoring na mula kay Jordan Clarkson, Deuce McBride at Landry Shamet. Subalit lahat nga sila ay defensive liability mga kaibigan. Kaya naman nahihirapan pa din nga ang Knicks na manalo sa mga minuto na nagpapahinga ang kanilang starting five. So tulad lamang sa last season ay heavily reliant pa din nga ang Knicks sa kanilang starting five. Kaya naman bago sumapit ang trade deadline ay sinusubukan nilang gumawa ng tawag sa Portland Trail Blazers at ikumbinsi ito na i-trade ang multi-time All-NBA defensive team member and one of the best perimeter defenders sa NBA, Jrue Holiday. Si Holiday nga ay malaking parte mga kaibigan ng championship ng Milwaukee Bucks at Boston Celtics noon at naniniwala ang New York Knicks na si Holiday din ang kanilang missing piece para umabot sa finals and ultimately ay magkampiyon. Ganun pa man, medyo may edad na nga si Holiday ngayon at napapadalas ng tamaan ng mga injury. Subalit effective pa rin nga siya mga kaibigan at nag-average pa rin siya sa season na ito ng 15.3 points, 4.5 rebounds and 6.9 assists per game. Nagsisilbi nga siyang veteran na gumagabay sa batang Blazers team na ito habang hindi pa naglalaro si Damian Lillard. Bagamat may edad na din si Holiday ay mataas pa rin nga ang kanyang value sa liga at posibleng kailanganin pa din nga ng Knicks na magbitaw ng isang first round pick para sa kanya. Ang tanong lang ay sulit pa din nga ba ito para sa isang player na ilalagay lamang nila sa bench kung sakali? Ano ba masasabi nyo tungkol dito?